yan. Kaya na talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Walking on sunshine. Wow, that's gonna feel good. Ano tabi, Ronald? Dahil man kinaghapot sa ko dyan araw kasapon. Dahil man kinaghapot tadi. Ronald, dahil man kinaganap. Maray. Tabaka araw naman kasapon. Pagkapun-pun ko may naghahanap sa kuya na ano nga ya, duty si Mel. Whoo! Ismail! Hello! Ulok-ulok muna! Nagdadangog ka mo sa Ulok-ulok po! Good morning! 3M. Ang lalaki. Good morning, good morning, good morning. 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 Nagdadangog. Good morning. 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 Sa Morning Hirit, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ini po si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Welcome mga tugang sa tuyang programang Morning Hirit sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na ini, magandang morning na Pilipinas, magandang morning po sa Indogabos, mga taga Legazpi City, good morning. Mga parantabay niya to, mga tugang sa Bilog na Mundo, magandang morning po sa Indogabos. Luzon, ba po nun ta sa dati. So, standard intro ta ha. Good morning, Legazpi City, Provincia Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano sa manapartikan mundo. Welcome po sa inyong programang Morning Hirit. Sa programang ini, bawal ang kilit, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-Morning Hirit. Para po sa gustong magpaabot tabinin mga reaksyon sa tuyang smart number 0969-088-5548. Smart number po natin yan 0969-088-5548. Sharing man mga tugang 0966-203-0034. Magandang morning! Ismail! God is good all the time. Sa luwas mga tugang Mega Force Patrol ang sa tuyang mga kasangga dyan. Pinapanginutan ni Chief Reporter Jimmy Nasalita, Joshua Bino, Karen Ala, Angel Mustasa, Alarmario Asindio Marbien. Seringman mga tugang sa Newsroom News Director Mar de la Cruz. Sa Technical Department si Ronald Baldo. Sa Manibela, Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Seringman kamu-kamutabing nakantabay sa mga oras na ini mga teachers. Good morning teachers. Good morning teachers. Yes sir, we are ready. Yes sir, we are ready. Di ba may kanta kaya? Good morning teacher. Good morning class. Good morning tabi mga school heads. Nag-eskwela dyan sa privado board. I'm nayaon sa privado board pang gobyerno. Magandang morning ha. May good news da ha. Sabi ni PBBM bago na magtapusan sa iyang term, dapat na may maipromote siya nagari sobra sa 100,000 na mga teachers ha. Dapat lang ha. Dapat lang na ang mga teachers. Ako nga ni kung akong presidente, gibuhong ko ang entry point kan teacher 50,000 ha. Kung akong presidente, primerong laog kang teacher 1 kung anong item na, primerong teacher, dapat 50,000. Ang principal, dapat mga 100,000 yan. Mga 100,000, ha? Supervisors, etc. Teacher 5, teacher 4, araw gaya, ha? Dapat halangkaw, engaging, ha? As in, sabi nga ni Magayon, ansilukan sa tuyang mga teachers, ha? Di ba? Kaya nga na ako mga tugang, di ako ahaha, galing mapasala ka naman nga na aga, ha? Ano ba, mapasala ka naman nga na aga nga kan mga statement mo, no? Ayos ang yan mga statement mo, ha? Di ba? Dapat ang teacher, ang entry point niya, ang entry, primerong laog, first item mo, pagkapon-pon mo, dapat 50,000, ha? Kata daw tuloy naisipan ang kasatuya ng mga eskwela at mga kasatuya ng mga pamayokan, mga taga, kang gobyerno. 50,000 tulos? 50,000 tulos o teacher 1, teacher 2 kung ano man yan, dapat 50,000. Ngani mga tugang na maugma, di ba?
Takon ano yan, magaparahay nako. Permina sa na mga tugang na ano yan. Permina sa nang gari ang mga teachers tanaw diyan. Permina sa nang aruganan sa tuyang sitwasyon sa tuyang kapalibutan ngani na sa mga lalaking teachers, sa mga babae man diyan na mga teachers. O di ayos lamang. Sa mga daragang teachers, ay nako. Di ba? Ngani makaagom tulos. Pakung arugan dapat ang tirada. Ngani na garing gari atrasado man eh. Atrasado man ang sweldo kan sa tuyang mga teachers. Tama mga teachers. Good morning teachers. Kumusta po kamo? 'Di ba? Sabi niya, "Good morning Henry, dapat lang na Dracula ang sweldo kan." Iyo baga. Aramon ako nasasabutan ko tabi ang sakripisyo kan mga teachers. Kung nagtiteach man ako sa universidad, bako sa university medyo madali, medyo ako masyadong siyempre masilabos ka lang, ma-prepare ka kan mga requirements etc. Pero pag nag-prepare ka ng lesson plan, may lesson plan ka na kung ano-ano pan mga pigapagibo sa imo, ay nako, ang teachers tabi nasain pa sa harayo, ay si Agomo Ronald, teacher, anong item niya? Si Ronald nga ni, uminagom ki teacher, ugmahon pero si Ronald. Uminagom si Ronald ki teacher, ugmahon si Ronald pero. Ako naldimalas ako nalda. Nagdadamog Di ako di naman sa kinain love na teacher na kansultiro mo na daraga pa ako. hirit. Kaiba si Nakadakop ako iba. Pero Totoo grabe yan. grabe ang kaugmahan ko sa buhay. sa morning Ang nadakop ko, ano yan? ang lalaki Nurse? hindi Midwife? O ano? Teka lamang kaya yan. Grabe ng kaugmahan mo. Diba? Padabaon. Ano? Anong bay daw ako dyan? Padabaon ka pang maray? nagdadamog Paminsan pigtataga-iwal kang diit. Ay, magayon. si F ang lalaking hindi Magayon nung taban pag iba-iba. O, sakabaga. Dua masakit ang pigpili ang coronal ka na konsultero pa Ronald. Either teacher or ano nga ng tamang English. May tamang English yan eh. Ngaya, basta arogan, teacher or arogan ng mga nasa medical field. Ang mga adib mo nga punduhan, baka ngay madiskuido ka kunya na asa. Matagari mata na saro nga. Hello? Good morning, amigo. Sumaratulan ka na. Matudbag ang piga sabi ko. Nya nga unan selling mo. Garo Biyernes, makaduda. Natasunta ka na. Ano sir, magutik, sarawayon ka na. Pero, ano? Garo na kumbensido sa ibatang paradang. Good morning daw to our listeners. Sabi ni Madam Melinda Wee. Yan, ha? O no? Para pabuluson ta ng mga tugangan mga report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Nasa linya po si Jimmy. Jimmy. Number one. Come in, Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. Sa follow-up niya to sa Haros Sarong Aldaw na nadisturbo ang mga empleyado kan DPWH 3rd Engineering District ay nakalaog so iba for medyo sa sinagibong investigasyon asinso cooperation sa laog luwas kan compound kan DPWH 3rd Engineering District nagpipinsar gayod sa mga sospitsado maluwas hindi paldo-paldo kundi nagluwas sa ultimamente kani pinaluwas na kan pulis sa pamamayok ni Chief of Police Lieutenant Colonel Kim Lawrence Arenas paltos operasyon kan mga suspect dahilan sa ura manako Sige, ako din bideng wala ka maribok daw gulang istorya mo ha. Sige, go.
Ngunyan na kaso banggi pinaggibuhan niya to nin follow up kung ano ta nagpipinsar kanda pa na establish dai pa natatapos sa investigasyon na tibaad igwanin mga nagkawarara sa laog kan mga opisinang nagkaburuksan, binuruksan sa mga drawer, may sarong bolt na pirit na bibuksan pero dahil manabuksan bibi ang pagtubod gayud may laman nin kwarta pero wala man dahil ito nin kwartang laog nagabos na pagangon yan ATM and ito pirit na bibuksan dahil manabuksan pero pukpuk na mo yan tapos na susuko scene of the crime operation inapot sa mga taga DPWH kung sa findings kan PNP investigators suko na wara man ninawara biga corroborar ini sa DPWH kung ano sa paggiling ninda tugma wara man sertipikado kan DPWH wara man nawara dangugunta an entrevista niya to sa Chief of Police kan Ligao City PNP. Po sir, wala pong nakuha sir, sinertify po ng DPWH sir na wala pong gamit sir na nawawala. Walang pera, walang dokumentong nawawala. Yes po sir, wala. Intact lahat. Yes sir. Yung bolt na nabanggit na parang pinukpok hindi nabuksan yun ano? Sir? Yung sabing bolt na pinukpok o hindi man nabuksan? Ano po sir? Yung sabing bolt? Apo, alin sir, yung bolt sir? Apa. Apo, hindi naman sir na ano sir. Hindi rin nabuksan sir. Yes. So, good news yan. Good news Yes po sir. Yes po sir. Apo, tsaka yung bolt yata po sir, parang walang laman sir. According sir doon sa mga ano sir, ginagamit ng isa sir, para ibawa ng PPD. the best. So, lugi. Lugi sila. Yes sir, yes sir. So, ano nang next move, COP? As of now po sir, still ongoing po sa investigation po natin sir. Meron tayo sir na nakita doon sa CCTV camera sir na dalawa po sir na pumasok kasi based doon sir sa build ng katawan, magkaiba. So dalawang tao sir yung pinagano natin sir. Still po magkakandak tayo sir ng follow-up investigation sir para makuha natin sir yung identity ng tao sir. And eventually sir makasuhan po ito sir. Kahit walang nakuha, patuloy yung investigation and pagtutugi sa kanila. Yes po sir. Yes po sir. What about yung apat na naka-duty guard? Yung apat po na naka-duty na guard sir, nag-recommend naman po kami sir ng kung ano po sir yung makakapag-improve sir ng ano sir ng security na. Yun nga po sir, medyo on the part po ng mga gwardiya natin sir ay may iba naman sir may konti pong lapses pero still po sir, kinakailangan sir na bigyan sir ng recommendation sir para ma-improve naman sir yung security po sir ng DPWH. Pero ano, may pananagutan pa rin sila. Naputol, Jim? Naputol? Naputol. Pakibalik tabi, Jimmy, Pakibalik tabi. Naputol so signal ni Jimmy. Hali dyan mga tugang sa 3rd Districtan. Probinsya Canalbay. 6:25 na kami, Jim. Yes, BP. Sa sumada, wala man na wala. Paano nakalawag sa mga suspect? Irinang ka nga, nibrining ka so mga kandado. Sa ino minaging parte kang engineering office? Sa back part ng kuan. Okay. Ng building. Yang bang opisinang niyan ay mayroon bang perimeter fence? May kudal? Meron. O bakit? Paano dumaan yung mga suspect sa kung mayroong kudal yan, mayroong perimeter fence? Sa panahon na gusto, ano man imposibleng bagay, malalaog. So, nalalaog na nga bakit hindi na napansin ng mga gwardiya na
sa likod pala, may posibilidad na makapasok ang mga suspects. Sabi na nga ni na at the back of the rainbow, there is a plane. At the back of the building, there is looters. There are looters. So mga gwardiya, nasa printera. So mga bakit hindi nasa, bakit nasa harap lahat ang gwardiya, hindi naglagay ng gwardyang duty paggabi sa likod? supposed to be, nasa disposisyon na nga niya. Di ba dapat nagronda-ronda yon paggabi ngayon, mag-ikot-ikot ka? Parte nga nila, iyan na nga niya sisabi kan Chief of Police, lapses. Sobrang tiwala gayon. Okay. Dahil lamang nagmamang duman sa likod, naigwa na ni nagaturultugan kan mga piktuturultog na so mga kandado. Paloy madaman sa nagay. Mga baguan dahil ning destino digday. Yung suspect, ilan ba ang pinag-idududahan? Ilan ba sila katao? Sa na pick up kan CCTV camera, dalawa daw. Dalawa. Yung mukha ba na naka-open ba? Mayroon ba kung namukhaan ba o ano kasi sa CCTV? Yan ang day ko na masimbag. Kasi di ba, paminsan may naka-bonnet yan, naka-sombrero yan, o paminsan naka-ganon. So hindi makikilaya lang yung mukha. Dahil ko na basta may namostra duwang persona Ay, na yun dalawa. tutugisin ngayon ng pulis. So walang nakuha talaga ha? Wala daw. Bukya, pagod lang ha? Ang kanilang Bukya. Pero may yung mga bolt pala, hindi naman, may bolt na nabuksan, may bolt na hindi. Dahil man nabuksan talaga sa bolt, ang bolt daawa, maski mabuksan, wala mang kwarta ta. Nagpipinsar kayo ta may bolt, baka nagsurveillance man. Baka meron. Dito pala, nalapig na laugan ko, dahil na, pagka may PBB daa, pag Disyembre gayon. Pansweldo. Dahil sweldo sa ATM. Oo nga pala, O ngayon, ano nga yung susunod kong tanong? Nakalimutan ko ng tanong. Normal na laog mo niyan kan mga empleyado. Matatandaan ka sa hapon at abunon na tunugan kan di si GB nyo sa abnormalidad sa palibot ta. So main door ka palaog sa DPWH na may police line, cordon. So mga nagmaralaog sa opisina napangalas man nga ni dahil sinda pinaralaog dangan may mga presensya ki pulis and limitado sa naso hiriroan duman ta mala nagkukuha mga fingerprint na pwedeng maging basihan tanganing masusog kung sisay ang suspitsado. Ito kinahaponan, haros naghapon dahil nakalaog na mga empleyado. Ngunyan, haros tapos na, pwede na laog normal na ang trabaho sa DPWH 3rd Engineering District. Okay. So may mga dapat lang ma-improve sa kanilang security para hindi maulit ito, di ba? Siyempre. Bahala na daan sa management kan DPWH kon ano nang disposisyon ng digdi sa apat na gwardiya kon imamantener Di ba parang agency yan, di ba? Parang agency ang mo gayon. Parang agency yan. So kailangan naayusin lang. Wow, mali. So laban. Okay. Okay. Regardless kung may nakuha o wala, ang point yan napasukan. May nakapasok. Iya, nakapasok. May nakapasok. Pero sabi certified wala man nakuha. Kahit walang nakuha, may nakapasok pa rin. Mayroon. Yun ang issue. Di ba? Okay. Very good follow-up. Yan. Bilog na istorya. Pigtutukan ka so hapon asin ka so banggi kan DCGB News. Yan, BP. Mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita. Happy Tinapa Festival Piodoran. Mga padangog sa na yan. Padangog sana pala niya. Okay. Nadangog ko na. Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Salamat, Jimmy, sa report. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga.
5:31 oras mga tugang sa Pilipinas. Iloko na muna si Karen bago sa mga headlines in the morning. Ngunyan pong pag-aaga sa satuyang programang Morning Hirit sa GB. Karen, good morning Karen. Yes, morning, VP Henry. Luway-luway nang nagbuburoklos sa barali sa ibang lokalidad ang ibang mga delegasyon matapos ang naging pakipaglaban sa mga ibang karawat ngunyan na papatapos ng palarong Bicol. Ehemplo tabi VP Henry sa monitoring ngunyan kan BCCB News. Tigdi sa may bugtong elementary school kung saan ang Tabaco City Delegation nakatinir. Halos kalmado na ang ibang mga classroom kumpara kan mga nakaaging aldaw na siling kainin. Birisi-bisi na sa pagpreparar ang mga atleta sa pagkarawat. Halagad mo niyan tabi VP kulpa at pasiba palan. Pinagturugutan naman na paumilion. Apwera sa naduman sa mga atleta na nanggara na sa pinagrepresentar na kawat, matinir pa sa agang-aga, panganing formal na resibihon itong sa indang mga ginanahan ng mga medalya. Mantang kung tutusin tabi VP susod na mismo kaswapon sa press conference kan clerk of course. Ngunya na ang talagang pinaka-ultimong bakbakan kan mga atleta sa karawat. Minhuli ta ining aldaw na ini. Tigla lauman na by 5 p.m. onward. Titipuno naman ang total ng medal tally para sa final as in official ng result kan karawat bilang magiging basihan sa awarding as in closing ceremony sa aga sa Legazpi City Convention Center alas 8 nin aga. Kaya sa aga, maraman niya kung formal kung sisay ang delegasyon, probinsya, syudad, ang magiging kampyonato sa palarong Bicol ngunya na taon. Okay. Yan ang report, Karen Ana, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa lawan. Mga tugang 5:34 na Nagdadao sa Morning sa Hirit. DCGB. Always number one, always at your service. Tama, always number one, always at your service. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Headlines, hali sa Newsbase kan DCGB. Good morning, Padingmar. Good morning, VP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan, VP Sara Duterte inisyuhan na ni Notice to Apply. VP Sara impeachment, daing delay, as in shortcut, sigong kay House Committee on Justice Chairperson, Congresswoman Jervil Luistro. 279 Pinoy, hali sa Dubai, nakauli na ng Pilipinas. Mantang kabit, ka mga politiko, damay, sa anti-political dynasty bill. Basta daan nag-ibanan. Aha. As in, nagpapamigpit na magagom sa publiko, maski dahi kasal. Damay. Aha, talaga? Ay pwede magkandidato. Aha. BFP Chief, kinasuhan kanday hindi dahil sa pag-receive ng kickback. Pagpakaldanin, fire truck, budang-budan siya. PNP, bigadalan ang paggamit ng mga electric patrol car. Sa tao kan padagos sa pagmahal kan mga presyo kan produktong petrolyo. Malakanyang nangapudan sa mga government workers na maging marikmat kontra patakot sa pangnasyon na seguridad. Pantang 35th Asian Socio-Cultural Council official lang nag-convene kasudma na inatindihan kan mga Asian ministers. Impeachment ni VP Sara nasa step 3 of 5 na sigon kay Congresswoman Luistro. Vice President Sara impeachment pero diretso maski may reklamong perjury kontra sa pigsasabing bagman kan Vice Presidente na si Ramil Madriaga. Empleyadong masalang sa 4-day work week dahil dapat na bawasan ang sweldo. Tang AFP suportado ang mga nagpapadagos na pagpakusog ng seguridad kasunod ka mga espionage network sa Pilipinas. Okay, so yung BP, ang mga edad na paggagat yung POS Enterprises, sana po sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calyo, dyan sa Oro City, City. Basta radio, POS niya yan, tanong yung sa akin konektado kung maski na yung from Newsbase. Hindi po si Martina. Good morning. Thank you, Padingmar, sa mga headlines. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit.
Headlines, mga tugang in the morning sa Lado Nacional. Sige daw ta. Aramon ta daw mga tugang ang mga kamugtakan kampanahon. Hali po dyan sa Pag-asa. Try natin. Anong oras na tabi? Alas 5:36 na. Nin morning, napunta daw ang contact number kan Pag-asa. Pero gari, maray ang panahon mo niya na de. Magayon nun so panahon, mga tugang mo niya na igwa po kita kip Palarong Bicol. Yan, ha? Try natin. Standby muna tabi Joshua, Angel at saka Padingal. De magparahiriro dyan. Oda, so sa tuyang intern, may report man niya na aga. Bakit kaya hindi sumasagot ang Hello? Hello, good morning. Good morning, Miss Pag-asa. Good morning po. Good morning, Miss Alexis. Good morning po, VP. Good morning. Good morning po. Apo. Ano ang latest sa kamugtakan kang panahon? Go ahead. Para po sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon, ngunyang petsa 6 ng Marso, aldaw kang Biyernes, ang easterlies man giraray ang nakakaapekto sa bilog na Bicol region, ngunya na aldaw. So, same weather condition kita, bagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulupulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol ang mamamatian sa buong Kabikulan ngunya na aldaw. Maluya sagkod sa moderatong paros na halik sa norte sirangan ang iiral sa buong Bicol region na may banayad sagkod sa katamtamang kusog ng pag-alon ng kadagatan. Agwat ng temperatura, posibleng mag-abot ng 24 to 32 degrees Celsius ngunya na aldaw, and sa tuyang heat index forecast ay possible makamate ng sagkod sa 36 degrees Celsius heat index. Sa monitoring taman kang mga weather system ay wala man kitang nahiling na LPA or bagyo sa laog asin sa luwas ng Philippine Area of Responsibility. So expected ta na generally fair weather pa rin ang iiral sa buong Bicol region. Bali yun po sa ating forecast. Ini po si Alexis Ruibe Barhali, digdi sa Pag-asa Legazpi. Miss Alexis? Yes po. Salamat po. Welcome po. Bye-bye. 20 minutes bago magabot ang alas 6 din morning. Dili po mga tugang sa DCGB. Tuloy-tuloy ang mga balita. Sandali lang tamay. May Delilah. Ano nga yun? Alright, sige. Di ayos kita. Mga tugang nga agad. Magayon ng aldawa di. Magayon na patingon yan magpapara lakaw-lakaw sa luwas na. So mga maninipis na bagang mga bado, di ba? Ay, ako sabi yung kaan. So pamparelax na mga bado. Pero ang init, bako masyado, di ba? Bako masyado ang init mga tugang sa tuya na palibot. Pero yan po ang sitwasyon sa tuyang kapalibutan. 20 before 6 in the morning. Basta Morning, Henry M. Joshua, come in, Joshua. Yes, BP. Good morning. Ano? Good morning. Good morning. Isang thank you mo lang. Huwag lang maghapon. Walang iya ka. sabi sa kanta, sa isang ngiti, ako'y nahuhumali. At sa tuwing ikaw ay gagalaw, ano pa? ang mundo ko'y tumitigil. Tayang Ang ngiti pangalan mo. mo'y ay nababanggi. Bumabalik na ang sigla. Bakit ngayon
Ano nga dito? Bakit ngayon ka lang? Sarawayon kang... Sabi ka, may feedback? May feedback naman. Bumabalik na ang sigla. Okay. Alright, sige. Yes, Go. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Yeah. Sa dagdag niya itong bareta, ano kayo ni ang mangyari kung ang personang dapat maglaban sa droga, iyon ang ngunyan ang nagtutulak. Sarong pulis. Ay, sorry. Salvatan na may 2 minutes ako, napangarakak lugod ako. Inda. Sige na, magbareta ka na, iop kan microphone ko ta, mag-ulok-ulok sa nako iyo. Kundotong ko ang texter training mo niya na agad. Oy, pumarita ka na tabi, Joshua. Tako, maulok ako key-off there, ha? Sarawayo din. Masira mong kuduton din nag-text ako. Kung katanin, kinudot ko ang hita ka ini. Inda. Sige. Pangyari sa maama ka. Hindi naman na punong sungarak nga ako naman ganyan aga. Sige, go. Yes, ano ang mangyari kay ni kung ang personang dapat na maglaban sa illegal na droga, iyo naman ngunyan ang nagtutulak. Sarong pulis, sabi ni Henry, ang dinakop kan kapwa pulis, matapos na ini, magbalo o kaya madakop sa sarong lehitimong anti-illegal drug operation. Nangyari ang insidenteng ini duman sa syudad kan Naga ka nakaagi dito Henring Marso 4, 2026. Partikular na ikinandasir ang sarong buy-bust operation sa barangay Kararayan kan Naga City. Kung saan ang mga pulis na mga operatiba hali sa pinagsarong na puwersa sa Police Station 6, City Mobile Force Company, City Police Drug Enforcement Unit, kasarabay man ang City Investigation Unit, Naga City Police Office, katuwang ang Philippine Drug Enforcement o kaya PDEA, iyo tabi BPNRE ang pinag-operate as in dinakop mismo ang sa indang kabaro. Kung saan ang suspetsadong ini, iyo sarong pulis na nakadestino sa City Mobile Force Company, Naga City Police Office, pinag-midbid sa alias na J. Katigundosir ang buy-bust operation kontra digdi sa suspetsado na recover halik sa iya ang nasa poko mas o menos 7 gramo ng pinagtutubudan siya mo asin pigkakar kulong nagkakantidad 47,600 pesos. Mismo na si Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda ang nagpasiring manduman tabi ni Henry sa area. Siyempre, nakatanaman yung police officer na kan presensya ni Director Miranda. Sa ngunyan, ang suspetsado, iyo ang presenting na sa kustodiya kan Police Station 6, Naga City Police Office, tangani BPN ring maghampang sa magkakanigong kaso pagbayudar sa Republic Act 9165 o kaya ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang Police Regional Office 5 nag-inisyar naman dito Henry ni na kaso administratibo kontra digdi sa naunang dito ng police na nagbalo magpabakal ni na illegal na droga. Sa statement ni Brigadier General Miranda tabi ni Henry, zero tolerance ang lado kan PNP digdi sa Bicol Region pag-abot sa mga siring kaining insidente na lamang sinda maduwa-duwa
na ikarsel asin dakopon mismo ang saydang pulis kung halimbawa gumibo nin sarong krimen na makakaraot BP Henry sa takaran kan pulisya. Yan tabi BP Henry ang dagdag na istorya, pulis, dinakop kan kapwa pulis dahil sa droga. Okay. With boy sa mobile, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Halit dyan sa luwas. Angel, at sumbilong ko nang imot ko kibiskwit ha. Pati sa nagkamot ha. Ay, inda. Natin kita magmahong kangunyan. Waramaan. Angel, good morning, Angel. Good morning, VP Henry. Habang nag-report ka, so nagiling tabi sa Facebook, pasensya na ka, matamahongit akong biskwit ha, ta. Ako ay antula ko, dahil pwedeng deng laog, ta. Nag-alsom. Pero gusto kong bulungon ang ulo ko, ta. Gusto kong laog ang kibiskwit ang ngimot ko. Pasensya ka na, tamping ulo kang ko, Angel, dahil mo aram eh. Yeah. Basta okay lang, VP, mag-ulo ka. Basta baka akong pag-ulokan mo. Bako, basta ako mag-bounce na ako. Ako, inda. Oh, sige na. Alat ko na. Tenturan ta ka daw kimagayunon. Ta, mahongit ko na. Lat. Ano na maray na kung kayo ni kay Angel? Madali sa na. Okay. Ito. Halipot, sir, nga nila kita badagitang kang ano ni? Kang sa tuyang mga social media platforms, ha? Alright, Angel, good morning. Buhian mo. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraan tabay. Sarong city most wanted person na sa Legazpi City na-arestar kan mga personahes ng Legazpi City Police Station sa panganat ng Police Lieutenant Colonel Domingo Tapal Jr. kung saan ang akusado VP Henry ang namitila na si alias Zay, 27 anyos, warang agom at residente kan syudad. Ano, operasyon ang base naman sa itinagawas ng mandamiento de arresto kan korte na sa kasong pagbayular sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, partikular na ang possession of dangerous drugs kan RA 9165, Article 2, Section 11, kung saan ang nasabing persona ay nakakampang sa nasabing kaso, kung saan may pagrekomendar na piyansang nasa 200,000 pesos para sa paramenta sa libertad ni alias J. Sinabi ni Kan Hepatura na ang nasabing mga operasyon kontra sa mga persona may tigakampang na kaso at sa mga pagpayular sa ley ang magpapadagos basado naman iyan sa direktiba ni Police Colonel Noel Donato Nunez, ang Provincial Director kan Albay PNP, kung sa pagkasabing padagos ang silang mga espersos na mabukod asin malapag ang mga persona may tigakampang na kaso para man mapanimbag ini sa ley asin matawan ng ofisya ang silang mga krimen na nakomitir. Yan, VP Henry, ang mga dugang ko pong informasyon halos sa luwas in Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Oras natin, 10 minutes bago po magabot ang alas 6 mga tugang nin morning sa DCGB. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, sandali lang. Ilaog taman ang report ni Limbuel Ipino. Hali po dyan mga tugang sa luwas, sa rotabing intern, hali po sa Bicol University. May kinaraman ini sa pagsiguro kan committee sa clerk of course na si Madam Cristina Minya na beripikado asin sigurado ang mga medal tally result sa pagkatapos kang palarong Bicol 2026. Limbuel, good morning. Go ahead. Good morning, DP. Inasigurar ni Chairperson Clerk of Course Committee Cristina Minya ang publiko, mga atleta asin mga coaches na lambang resulta asin medal tally kan palarong Bicol 2026 maingat asin pigbibirito-pika antis iluwas. Ini matapos tabi DP Henry mapabareta na so ibang mga delegado sa palarong Bicol, may pagduwa-duwa man sa resulta kan medal tally na pigluluwas kan DepEd Region 5 sa indang Facebook page. Sinabi pa VP Henry ni Minya na ang mga resulta enot na pigre-repaso kan mga pamayokan komitiba
kaibahan sa iyang sa diri tanganing masiguroan sa indang pagka-eksakto, VP Henry. Dagdag pa kan opisyal na solamente siya mansana ang nagpapaluwas kan opisyal na result online tanganing maipitaranan pa po balancing resulta asin ngunyan nasa 50% tabi VP Henry pa lang ang makatuluwas na resulta asin partial and unofficial result pa lang ini. Paglalauman tabi VP Henry na luway-luway ng maruluwas sa mga darakula na resulta sa lawmin sarong aldaw o ngunya na aldaw VP Henry bago ang closing ceremony kan palarong Bicol 2026 sa Sabado. Okay. Oh, pero ang anong sabi mo kasi bago, so partial pa lang sa resulta, di ba? Taday pa man talaga tapos ang ibang mga final events? Yes, VP Henry, partial and unofficial result pa lang ini. Kaya pigklaro ni Chairperson Clerk of Courts Committee Cristina Minya na hindi pa ito ang official na resulta sa overall result o medal tally. No rin maluwas ang final result na taan ang closing bagas Sabadong aga alas 8 daas sa Legazpi City Convention Center. So ang final result dapat mailuwas yan dyan ngunyan aldaw, di ba? Dyan na hapon. Ano? Yes, VP Henry. Para sa medal tally. Yes, VP Henry. Tigklaro man ni Ma'am Cristina Minya na laab kang 4 years din na pagtali kang medal tali sa Palarong Bicol. Palaging hindi ito naabutan ng yung closing ceremony. Palaging ahead of time na ilalabas ang resulta para ready sa closing ceremony. Okay, sige Limbuel. Yan tabi ang mga dagdag na bareta, halitigdig sa labas, sinisilbing Molipino, halis sa Bicol University, intern DC, GB News. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Salamat Limbuel sa report. Hali po dyan sa luwas. Lalaking mahirap. Oras natin 6 minutes before 6 in the morning. Lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan. Henry M. sa Morning Hirit. Good morning, Padingal. Morning Hirit na. Kasama si Henry Maceda. Padingal, bitawan mo. Go. Good morning, Paring Henry. Morning, Padingal. Panahon. Bumabawi na ngayon. Nasa linya. Supply ng isda. Dahil nasa linya si Alan Mario Padingal Kamin. Maraming salamat kasamang Henry. At ngayon, medyo mura na ngayon ang presyohan ng isda dito sa merkado. Dahil yan, maganda na ngayon ang panahon. Nahirapan tayo magtagalog. Nahirapan tayo managalig. Okay na ang panahon ko niyan. Kaya burelo na maglaod. Kanina ngang umaga, kahapon, ano ang tamang Tagalog? Kahapon ng umaga. Ang sarap ng kinain kong, anong ang Tagalog ng kusido? Yung sinabawan na isda na may na mayroong gamote. Daw ng gamote. Nagkaon akong kusido. Ang sarap ng kusido. Oo nga. Diyan sa may Barangay 24, ang laking isda. Manuiton. Sa Rizal. Kasi yun nga, yung presyo ngayon ng isda medyo mura na. Kasi nga maganda ang panahon. Siyempre, yung mga mangingisda wala nang problema masyado sa laot. Wala nang masyadong alon at hindi na malamig ang panahon. Kaya yun, medyo maganda na ngayon ang presyo ng isda kasi marami ng supply. Pero kung marami na ang isda, medyo mahina naman ngayon ang supply ng karne. Yung baboy. Lalo na yung baboy kasi nga paubos na yung supply. Diyan sa Putob Mayon. Yung mga
kababayan natin dyan sa baba ng ngayon, paubos na yung supply kasi kung matatandaan nung February, dahil sila dinala sa mga evacuation center, yun nga, yung baboy nila napilitang ipagbili kahit hindi pa sa tamang panahon. Kaya medyo bumagsak ang presyohan ng baboy noong isang buwan, pero ngayon bumabalik na po ang presyohan nito. Tumataas uli ang presyohan ng mga baboy ngayon. Pero ang problema dito sa merkado ay medyo nagkukulang na ngayon ang supply. Pero ang importante ngayon ay yung mga kababayan natin natutuwa at yun nga, yung presyo ngayon ng isda medyo mura na. Yung baboy unti-unti ring tumataas. Ewan ko lang yung iba pang basic na mga bilihin kasi nga dahil sa gera doon sa Middle East. Okay. Influence yan tayo ng mga taga Camarines Norte. Oo nga Oo nga, parang ganun Okay. Yung taga Cam Norte baga, Tagalog na sila Oo. May nakausap kasi kung delegate, yung from delegates ng Cam Norte. Yeah. Yun, kasamang Henry. Yes. Ang Paring Al. balita, wala rito sa labas. Happy birthday pala. Ni Brother Toy Lagilies. Talaga. Karawan niya ngayon, Karawan niya ngayon, Brother Toy Lagilies. May nagbabati dito, yung mga kasama natin. Yun, magandang lalaki at yun, baby face. Itong si Brother Toy Lagilies at 60 years old siya ngayon. Galing. Welcome to the Club of Senior Citizens. 60 na siya, Dual citizen na siya, Okay. At shout out ulit kay Kapitan Ben Rosin ng Taysan, kay Kagawad Roderick Madronio, kay Bong Bulawan at kay Darwin Guapo. Hindi ko pa nare-record. Yung sponsorship ninyo. Sa Sabado na lang. Oo nga. Ayusin mo na lang. Pagpasok mo Sabado. Bukas nga. Okay. Yun. Kasama Henry, ang balita mula rito sa labas. At mula rito sa Kanyugan at Kanyugan? yung ano dito? Yung maraming manok. Maraming manok. Ang lakas ng tilaok. Mario. Thank you. Yes, maraming salamat Paring Al sa mga ulat mula po dyan sa labas. Ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Ulitin mo nga. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. May sasabihin ka pa? Meron pa? Meron ka pang sabihin? Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Pwede. Nasa kabilang kawad ng linya ng cellphone. Si Jomar Bien para sa karagdagang ulat ngayong umaga. Alamin natin ang mga nagbabagang balita mula po sa unang distrito ng Albay. Ang aking inaanak na Henry M. kuhang-kuha ang ginagawa ng kanyang ninong. Jomar, good morning Jomar. Pasok. Thank you very much, BP Henry. Good morning. Let's do English this time. Sayang wala kakasapon sa meeting Kung yung kakasapon sa meeting, pwedeng mas halama sa meeting kasapon. Oy, cancel pa lang sa meeting ta. Cancel pa lang sa meeting ta dyan alaw na Tao kina, naplansya na Naplansya. At inabutan ka maki 12 oras? Hindi man, medyo nagtapos lang kim mga gari mga 4 or 4:30 or 5 araw kaya. Kaya lang kami baga after the meeting sa staff, may meeting man kaming separado. Kung ka-entra ako sa meeting, pwede nga nabutan kita naman pagsala, nabutan kita ang alas 8 ang banggi, kasi banggi. Pagsala, mag-midnight snack pa. Okay, sige, go. BP Henry, arestado kan mga membros kan Tabaco, PNP, na pinagkukonsiderar na most wanted kan syudad. Plano ko kutang English on bay na sana. Wag na. Ang suspect mahirapan tayo.
Iyo mananggad. Ang suspect, 25 anyos nang nagtatago. Oh my God. Na aday nakatayo sa luminuwas. Malingaw tunda sa pigtaguan. Nadakop na kasud kan mga miyembros kan Tabako PNP ang konsideradong most wanted person sa Tabako ang kasong pinagahampang kaini attempted murder asin kasud mang o kasubanggi pasado alas 6:30 nag-kondusir nin operation ang Tabako PNP asin dinuman sa barangay Pinagbubong ang suspect para iserbe ang warrant of arrest na ipinaluwas ni kan presiding judge kang RTC Branch 15 kayto kan Hunyo 19 taon 2001 kasong attempted murder ang pinagampang kang naunambitan na persona sa ngunyan aniyo na siya sa ipatura kan pulisya para ipresentar kan mga pulis sa korte na nag-issue kan warrant of arrest. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa... Halat ko na ta. Nakagat ko so Ronald. Tayo tabi ako nalkinomero tabi Ronald. Nakagat ko so doon ako makulugo na. Tayo tabi ako kinomero. Di ba pag nakagat ang dila, gari nagtatao number. Anong number tabi Nal? Tayo akong number. Anong number 4? Anong paring Mar? Anong gusto mo paring Mar? 1A. 0 na A kay pading Mar 0 Ronald 4 A B C D E. Letter A. Andres. Sa letter E, tugma ha. Andro. Ay, lalaki. Saren? Ay, nga pala. Nga pala, sorry. Leng mo ng kaduratan tango niya na aga. Iyo pala na rin. Ay, nako. Malilingawon kita. Paningit sa Morning Hirit. Malilingawon. Gara malingawang ko ini Alat ko na ta. Good morning, Henry M. Good morning daw sa mga taga San Roque, Legazpi City. Paningit sa Morning Hirit. Kasabay si Shara May Leron. Shara May, good morning. Good morning po, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraan tabay. Aram daw nito na pagbagong mundag ang sarong umboy, nasa poko mas o menos 300 pidaso ang tulang kaini sa bilog na lawas. Alagad, nagbababaan bilang kaini mantang nagdadakula kung sain, minaabot na sana sa 206 na pidaso ang bilang kantulang. Sigun sa artikulong na itala sa American Academy of Pediatrics, dakulan sa radit na tulang kan mga umboy para sa saindang flexibility asin makaskas na pagdakula. Nakakatabang ang malulumoy na tulang kaini sa pag-agi sa birth canal asin pinapadali man kaini ang pagdakula kan payo asin lawas sa enot na taon kan sa indang buhay. Mantang nagdadakulan aki, mas dakol ang saradit na tulang kaini sa payo asin likod para makatabang na makabilog nin mas matibay, mas darakulang tulang asin mabilog ang 206 na average na tulang nin sarong tawo. Yan po bibi ang paningit sa Morning Hirit ngayon na aldaw ning Biyernes. Ini po si Shara May Leron, marhay na aga. Salamat, Shara May Leron. Sa dagdag kaaraman, ngunya na paggaga. Paningit sa Morning Hirit. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisigurado mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB, oras alas 6:09 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta sa lado lokal, 24 pang barangay sa Albay, mantinidong apektado, kandro ilegal na droga, sigon sa Philippine Drug Enforcement Agency Provincial Office. Marso 24 ngunya na taon, deklaradong dainin trabaho, unan working holiday sa Tabaco City, sa celebration kan Charter Day, asin ika 25 taon na cityhood founding anniversary kan syudad. Iba pa niya tong headlines, mga tugang sa lado national. Sobra po sa 30 degrees Celsius na heat index, nagpupuo na, nasa ibang lugar na kang probinsya kan Albay. Simultaneous rabies vaccination sa bilog na nasyon, papartisiparan kang Legazpi City Veterinary Office sa masunod na simana. Pagbabakuna, gigibuhon sa Barangay Cabangan West.
Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang sa lado lokal o headlines. Opening kang Tinapa Festival sa Piodoran. Madali nang magpuon. Sa lado national, VP Sara Duterte inisyuhan na po ni notice to reply. Iba pang headlines kan mga darakulang bareta, kabit kan mga politiko, damay sa anti-political dynasty bill. Sa ibang nasyon, inflation rate suminikad nin 2.4% ngunya na Pebrero sigon sa PSA. Health news, mga paratokdo, dakulang suporta sa mga aki na may problema sa pagdangog sigon sa mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Nadakop ang sarong job order na nagtrabaho sa lokal na gobyerno kan ginubatan dahilan sa pagbibenta ng illegal na droga na naggibo pa nin alibay na siya may mga kasabat na empleyado kan Philippine National Police at iba pang empleyado ng gobyerno. Inang sinabi ni Philippine Drug Enforcement Agency Albay Provincial Director Noe Brigel sa entrevista kang DCGB News. Sigong kay Brigel, paiba-ibang statement kan suspect kaya dahil ninda ini pinatulan asin ipinagkukonsideran na sa naninda ining alibay kang suspitsado tangani na makaskas na malusutan ang ginibong krimen. Sinabi ni Brigel na nagluwas sa indang investigasyon ng suspect negatibo man sa drug test na ipinatob kan lokal na gobyerno kaya ini nakarinyo kan sa iyang kontrata. Dapat kang nagkandak su LGU drug test, dapat ini sa mga JO natainan na nakarinyo. Ang problema lang, during kang drug test, negative man su niya po. Warang maginibo si LGU, i-renew po so kontrata niya at knowing na si babae nagbebenta kay illegal na droga. Mientras tanto, sinabi ni Brigel na ang suspect para mientras na nasa kustudya ngunyan kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office kung saan siya ang posibleng mahampang sa kasong pagbayolar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Iba pa niya itong bareta, konektado po sa sinabi ng informasyon sa Giraray na makondukta po ng drug testing sa gabos na empleyado kan lokal na gobyerno kan ginubatan. Ano man na oras o bulan ngunya na taon. Ini katakod kang nadakop na job order employee dahilan kan pagbibenta ng illegal na droga na may nakantidad nin 1.3 million pesos. Sa entrevista kan DCGB News kay ginubatan Mayor Mary Ann Onghoko, sinabi kay ini na bilang alkalde dahil siya nagkonsente o nagtotolerar nin mga salanggibo kan sa iyang empleyado. Nangapudan man ang alkalde sa mga empleyado kan munisipyo napahalagahan ang sa iyang trabaho o ang sa indang trabaho asin mag-iwas sa mga salang gawi-gawi. Sinabi niya na bukas ang opisina kang LGU para magtabang sa gabos na nagmamaabot na magparehab o magpabagong buhay harayo sa impluwensya ng illegal na droga. Katakod kay ni kinumpirmar man ni Mayor Onghoko na 44 sa mga barangay sa ginubatan 5 digdi ang drug affected pa o dai pa nadideklara na drug free. May 5 pa po kaming barangay na hindi pa nag-drug clear. Kumbaga may mga documents pa po na dapat i-submit pero pina-facilitate na po yan namin ng DILG at saka yung sa MADAC para po maging drug free na po ang 44 barangays. May 5 pa po kaming barangay na dapat po mag-drug clear. Tingog ni Mayor Anong Gemma Onghoko sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, 24 barangay sa Albay mantinido pang drug affected sigon sa PDEA Provincial Office. Detalye kang report hali kay Friel Nasser. Hali po dyan mga tugang sa luwas. 24 barangay sa probinsya ng Albay ang mantinidong drug affected sigon sa PDEA Albay. Sa entrevista kan DCGB kay PDEA Provincial Director Noe Brigel kasuudma Marso 5 ang mga drug affected barangays na ini iyo ang mga kaipuhan isangat sa Regional Oversight Committee on Dangerous Drugs panganing matawan din citation asin maideklarang drug cleared barangay. Sigon kay Brigel, labi sa 530 barangay na natawan nin retention status ka nakaalig taon. Alaga tinawan doon na bakong permanente ang pagbisto nin
Hulitaan mga barangay kaipuhan na magsairarom sa renewal kada anom na bolan asin kinakaipuhan na mga proseso ng invalidasyon tanganing mapadagos ang validity kan mga citation. Dugang panibrigyala na posibleng bawian ang citation in kaso ang barangay da ay makamantinir nin compliance sa mga rekisitos na itinalaan kan mga otoridad. Dagdag na bareta ali sa luwas, Priel Nasa DZGB News. Deklarado po ang Marso 24 ngunya na taon bilang special non-working holiday sa Tabaco City bilang selebrasyon kan Charter Day as in ika-25 taon na cityhood founding anniversary kan syudad. Sigon kay Tabaco City Mayor Ray Bergaiz, basado ini sa ipinaluwas na Proclamation 1179 na ipinaluwas kan Office of the President dahilan kay mga opisina na sakop kan Tabaco City maobserbar ni non-working holiday sa maabot na petsa. Mientras tantong opisina man na kinakaipuan na magmantener sa skeletal workforce asin masiguro kang esensyal na mga serbisyo kaipuan na magkrear nin magkanigong arrangement. Tinapa Festival, mga tugang sa Jubilyar Albay. Madali nang magpuon. Report hali kay Jimmy Nasalita. Teodoran, sa maabot na Domingo pitsa 8 kan bulan na Marso nakatalaan buksan ang Tinapa Festival sa Banwanin Teodoran. Ngunyan pa sa naharos preparado na ang mga lugar poon sa Fishport asin sa munisipyo nagigiribuhan kan mga aktibidad pig-inspeksyon na ang mga ini mismo ni Mayor Banji Arandia sa premier dia natural Holy Mass sa asin ribbon cutting and opening of Agri-Trade Fair, night market, dangan partikan na Tinapa Producers Day, pagkabanggi iguanin concert sa Tanyada Ground kung saan na mangyayari ini sa Marso 8 primerong aktibidad and araw daw sundo Marso 15 aldaw banggi dakol ang mga nakahilirang aktibidad kung kaya nag-iimbitar ang alkalde kan Teodoran na magpasyar sa nasabing banwaan maghiling asin na manamitan ang produktong pigorgolyo kan Teodoran na yuan tinapa. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DZGB News. Magkakaigwapo rin official na turnover ceremony ngunyan aldaw para sa bagong DNR Secretary na si Attorney Juan Miguel Cuna. Pigsalidahan ini ni Rafael Lotilla o sinalidahan kay ni Secretary Rafael Lotilla na sa ngunyan narsignar bilang Philippine Ambassador to the Holy See. Sa programang Kapalibutan ta Tamanunta sa DCGB, sinabi ni DNR Bicol Assistant Regional Director for Special Concerns Adona San Diego dahilan sa pagbabago kang liderato, magkakaigwanin pagbabago sa opisina kang regional offices kang DNR kasabay ang Bicol Region. Si Cuna nagserbi bilang Provincial Environment and Natural Resources Officer sa DNR poon kan 2028 hanggang 2010. Apera kay ni, nagserbi man si Cuna bilang Law Professor sa Arellano Law Foundation asin bilang Director 4 Legal Officer kan Presidential Legislative Liaison Office sa raram kan Office of the President magpoon kan 1998 sagkod 2001. Heat Index nagpuuna na mamatian sa probinsya kan Albay. Karen Ala sa report. Dahil pananitin opisyal na deklarasyon sa summer season ang pag-asa, halagad nagpupuon ang alingawat bunyan sa palibot, partikularmente sa ibang lugar kan probinsya kan Albay. Pasado sa highest heat index na ipinaluwas kan pag-asa sa Southern Luzon as of March 5 kasuhapon. Ang syudad kan Legazpi nasa 38 degrees Celsius na. Ang Daraga, nasa 36 degrees Celsius. Mantang sa Ginubatan, nasa 34 degrees Celsius na. Susug sa klasifikasyon kan pag-asa, konsiderado ng nasa extreme caution ang mga naikalkulong heat index sa ini sa probinsya kung saan ang init. Sinabing may epekto na sa lawas. Ehemplo, ang pagkakaigwanin stroke, heat cramp, as in heat exhaustion. Mantastan po pinagrekomendar man kan pag-asa na magtulogin mga light colored dabado, magdaranin payong, mag-inom ng tubig,
kung para sa maalingawot ng panahon na mamamatian sa satong lokalidad. Karen Ala, DCGB News. Oras Pilipinas, 20 makalipas ang alas 6 nin pag-aaga, presyohan kang ilegal na droga sa Albay, naglangkaw. Detalye kang report, hali kay Limuel Ipino. Sarong maray na bareta, sigun kay Albay Provincial Director Noe Brigel, kan PDEA ang pagalangkaw kan presyo kan ilegal na droga sa probinsya ni Albay. Sa entrevista kan DZGB News, sinabi ni Brigel na nagkulang ang supply kan shabu sa probinsya matapos maging maingat ang mga supplier hali sa NCR, Region 3 as in sa Region 4B sa pag-deliver kan ilegal na droga. Kulita aram ninda na sunod-sunod ang kampanya kontra droga sa rehiyon. Paliwanag ni Brigel na ang paghalangkaw kan presyo kan droga nagpapahiling kan positibong epekto kan operasyon kontra illegal na droga. Napatabang man ang pagdakol kan mga individual na ipinairaron sa rehabilitasyon asin nagbago na. Kung ka ito nagkakawat sa nasa 3,000 pesos, sagkod 4,000 pesos, ang kantidad kan kada gramo ng shabu, ngunyan suminakat na ini sa 6,000 sagkod 8,000 pesos kada gramo na indikasyon na mas nadidipisilan na ang supplier na magpalaog ng illegal na droga sa probinsya ng Albay. Yan ang dagdag na bareta halit dito sa labas. Ini si Limbo Lipino halit sa Bicol University intern DZGB News. Oras Pilipinas, 6:24. Iba pa niya tong mga bareta ngunyan, mga tugang sa lado lokal. Simultaneous rabies vaccination sa bilog na nasyon. Papartisiparan kang Legazpi City Veterinary Office sa masunod na semana. Pagbabakuna gigibon sa Barangay Cabangan West. Angel Mostasa sa report. Igiinggan niya sa Legazpi City Veterinary Office ang mga tagsagirinin Aya Masinikmos na magpartisipar sa gigibuhon ng nationwide simultaneous rabies vaccination sa Marso 11, 2026 na gigibuhon sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. Sigan kay Dr. Emmanuel Estepona, pamayo ka na sabi nga opisina, ang aktibidad ang parte kan pag-obserbar ngunya na bulan kan Rabies Awareness Month. Ang aktibidad ang pupunan alas 8 nin aga sagod alas 3 nin hapon sa covered court ka na sabing barangay na may temang End Rabies Now, Be a Responsible Pet Owner, and Build a Safer Community. Ang aktibidad na ini parte man kan pag-inguwa kan sa indang opisina na magkabarakunahan ang mga atama na Aya Masinikos kontra sa rabies para mapaprentaran ang pagkakaigwan ng kaso ng rabies sa tawo in kaso makagat o makamrot ng ayam at ikos. Dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB News. Alarmaryo, may dagdag man na report. Hali po dyan mga tugang kaluwas sa lado lokal. Organizing na ngunyan ang mga may plano para sa barangay as in SK election sa Nobyembre 2. Kanya-kanya ng grupo na nag-expose sa mga aktibidades kan barangay as in mga okasyon. May grupo kan mga inconvent, may mga baguhan man na gusto bumuntog sa politika. An iba sa mga nadaog ng kandidato, gagatungan man, kan ibang darakulang politiko. Digdi sa Legazpi, laoman na ang duwang grupo politikal o magtulo dahil may mga kanya-kanya ining amo. Alarmaryo, DCGB. Oras Pilipinas, 6:25 na po nin pag-aaga. Palagos ang mga bareta, hali po dyan sa luwas. Deployment nin pulis para sa Palarong Bicol, pigpapasalamatan kan Department of Education. Joshua Bino sa report. 24 oras na may naka-duty ng mga pulis, lalo naman sa mga billeting schools para masiguro ang seguridad kan mga bisitang atleta, coaches at iba pang delegasyon kan Palarong Bicol 2026. Kung kaya dara kay ni, sa kunyan wala man ninairrehistrong darakulang mga insidente. Ini ang bagay na talagang pinagpapasalamat man ngunyan kan Department of Education o kaya kan DepEd Bicol, lalong-lalo na para masiguro
trayumpuman kan nasabi ng karawat. Resulta ini kan mahigot na koordinasyon sa tahaw kan DepEd, lokal na gobyerno asin kan Philippine National Police o PNP, kung saan ang naging pasistema may mga augmentasyon. Nagkapirang mga polis na hali sa ibang mga probinsya ang ipinadaraman digday sa Legazpi City para iyo anak makatuwang sa deployment asin visibilidad sa gabos ng mga playing venues asin mga billeting schools, kung saan temporaryong nag-i-restar ang mga estudyanteng atleta asin iba pang mga delegasyon kaining palarong Bicol. Sa mga playing venues, may mga nakadeploy man na mga pulis personnel para iyo ang magmantener ka na pase orden. Siring man iyo ang tulos makapagresponde asin na makasaway sa anuman na posibleng mangyari sa tahaw kan mga atleta asin iba pang mga yaon sa mga playing venues. Kung kaya sa kunyan, susub sa pahayag kan na DepEd Bicol, dakula ang pagpasalamat pinda sa PNP asin sa mga kapulisan sa pagmantener kan na pasiorden, lalo ang kunyan na madali nang matapos ang mga karawat. Dagdag na bareta, Josh Fabino, DCGB. Tabaco City, deklaradong pandua sa may pinakamatibay na sangguniang panlunsod sa bilog na nasyon. Jomar Bien sa report. Ikadua ang Tabaco City sa pigkukonsiderar na pinakamatibay na sanggunian panglungsod sa kategorya kang component city sa bilog na Pilipinas. Ini matapos na kasubanggi duman sa World Trade Center sa Pasay City, pinili kan DILG asin kan Councilors League of the Philippines asin Vice Mayors League of the Philippines ang pinakamatibay sa paagikan Local Legislative Award para sa mga sanggunian ang Tabaco City sa pangingenot ni Vice Mayor Glenda Bonggao, Mayor Ray Bragay asin ang mga miyembro kan sanggunian panglungsod, iyo ang uminatindir sa nasabing pagpipili asin awarding kung saan nakuha kan Tabaco City ang pangduang pwesto o top 2 sa bilang national winner sa kategorya kang component city. Ang Local Legislative Award, iyo ang pagpipili kan gobyerno sa mga pinakamatitibay na mga sanggunian sa paagikan pagiling kansay ng mga akumplishmento, paggibukan trabaho, asin padalagan kan sanggunian. Ang naka number 1 sa naunambitan na award, iyuan Bogo City sa Cebu. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, 6:29 sa DCGB. News Express, Bareta Salado Nacional, makalipas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Ayun o, si Dan nalampayatot dati. Ang macho na ngayon! Cheers tayo dyan!
Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano, ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Hanap mo ba kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa. Sugar-free stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Inisyuhan po kan House Committee on Justice si Vice Presidente Sara Duterte ni notice para simbagon ang mga alegasyon na nakapalaman sa dawang impeachment complaint na pigdeklarar na sufficient in form and substance. Yan ang sinabi ni Batangas Representative Jervil Luistro. Kaya pigalaoman na makakaresibik o mariresibikan komite ang sa indang simbag sa Marso 15 dahil dain na papalawigon pa ang 10 calendar days para na plaso sa pagsimbag. Enot kay ni kan Miyerkules pigdeklarar kan komite na sufficient in substance ang duwang impeachment cases kontra kay Duterte sa botong 54 na pabor, saroan nagkontra asin daing nag-abstain. Solamenting si Quezon City 4th District Representative Jesus Bong Sontay ang nagboto kontra sa sufficiency in substance kan duwang reklamo dahil bako miyembro kan komite sinda Sagip Party List Representative Paulo Henry Marcoleta asin bagong henerasyon Party List Representative Robert Nasal.
kapag nairesibi na kan komite ang simbag ni Duterte, katawanin kopya ang kan complain o ang mga complainant asin obligaron man ini kan magsimbag sa laog nin tulong calendar days. Dapat tawanan man kan complainant si VP Sara asin igwa nin tulong calendar days para magsumiter ni rejoinder. Paliwanag ni Luistro, inapun niya ining responsive pleading. Ligtas na nakabalik sa nasyon ang 299 na mga Filipino hali sa Dubai na naapektaran kan makukusog na tensyon sa Medio Oriente sigon sa Department of Migrant Workers. Sigon sa DMW, nag-abot ang grupo sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3, kasudma hali sa Dubai, lunad din Emirates Flight 336, kaibahan sa mga naguli. Yung pig-abisuhan kan sa indang employer para sa kaligtasan. May mga overseas Filipino workers man o OFW na nagpaso ang kontrata asin may nagdesisyon ng dagos ng mag-uli sa Pilipinas. Siniguro man kan gobyerno ang pagtaunin kaipuhan ayuda kaibahan ng pinansyal, medical, transportasyon asin psychosocial support sa mga Pinoy. Sa padagos na deliberasyon kan Senado sa Anti-Political Dynasty Bill, nabuting kaya ng hapot kung kaibahan sa dinastiya nin sarong politiko ang sa iyang kabit. Piglinaw ni Senate President Tito Soto III sa plenaryo ang issue manungod sa number 2 kan politiko. Sigon sa sponsor kan Senate Bill 1901 na si Senadora Risa Hontiveros, malinaw sa propuesto kaibahan sa posibleng tamaan ninle ang cohabiting partner nin sarong politiko. Ang bilog na definasyon sigon kay Hontiveros o element kan partnership without marriage iyo ang kaipuhan. Isabay asin sinda openly nagdeklarar asin nagpresentar sa publiko na sinda aram kan tawo bilang sarong couple maski bagong kasal. May nakapalaman man sa provision para sa mapatunayan na nag-uutik may kinaraman sa indang relasyon sa sarong politiko para sa namagkandidato sa sarong lugar sa posisyon. Siring man, aminado si Hontiveros na bako sakop kan second degree of consanguinity or affinity ang aki kayni nin sarong politiko, siring man antugang asin magurang kayni. Nagsangat po nin kasong administratibo asin kriminal ang Department of the Interior and Local Government o DILG kontra kay Bureau of Fire Protection Chief Fire Director Jesus Fernandez. Pinanginutan ni DILG Secretary John Vic Rimulyan pagsangat nin kaso may kinaraman sa pagresibi nin kickbacks kang BFP Chief sa Office of the Ombudsman. Sigon sa Legal Affairs Team kan ahensya, nakaresibi si Fernandez nin 14.7 million pesos na kickbacks sa pagbakal nin 132 na ambulansya. Apera kay Fernandez, target man kan DILG ang maabot sa 50 na mga iba pang individual na pigasabing bid bridging o procurement nin mga fire truck poon kan 2021 sagkod 2025. Inot nang ipinahayag ni Rimulya na nagdelen siya ang Bureau of Fire Protection in pinagkakarkulong 15 billion pesos kada taon sa pagikan pagpirit sa mga negosyante na magbakalin fire extinguishers gikan sa mga supplier na konektado sa fire inspector. Siring man ang pagsingil para sa kumpletong serbisyo sa firefighting asin paghagad din kwarta para sa mga aplikante kan ahensya. Makondukta po nin pag-aadal ang Philippine National Police o PNP may kinaraman sa posibleng integrasyon nin mga electric vehicle o EV salado kan mga lunadang kan pulis. Kasunod kang kadita na padagos na pagitaas kan presyo nin posibleng pagkatraso sa supply nin produktong petrolyo. Sigon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. na namatean ang tensyon sa Medio Oriente pwedeng makaapekto sa supply kan mga produktong petrolyo asin magdranin pag-itaas sa operational expenses. Paliwanag ni Nartates na kada pag-itaas ng presyo ng produktong petrolyo kapareho ini nin dagdag na gasto sa operasyon kan lambang unit kang pulisya. Inot nang nagpatanid ang mga eksperto na ang pangmahaluyan na tensyon sa Medio Oriente makakaapekto sa pangkinaba na komersyo nin petrolyo asin pwedeng magresulta sa paglubo kan presyo nin produktong petrolyo.
Mantang pigadalan man ang paggamit ng electric vehicles. Tinawa rin doon kan PNP chief na dapat makompromeso ang pangural daw na pangangaipo sa opisyal o operasyon kan pulisya kay bahan ng marikas asin pigalaoman na pagsimbag sa mga pangangaipo. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Superstars in your own right. Arog kaini ang pagmidbid ni Senador Bongo bilang miyembro kan Senate Committee on Local Government. Ang mga local leaders inot nang nagtripon hali sa iba-ibang parte ka nasyon. Ini parte ang sayang pahayag kan siya magatindir sa pagtripon kan mga konsyal kasuhapon. Imbitado si Go bilang saro sa mga speaker sa sinabi ng event. Sa tinawanin doon na ang mga konsyal saro sa mga inot na sandigan kan mga kababayan sa sendang pinaghalian ng mga lugar. Dahil ang digdi mahalaga daw ang na may accountability o paninimbagan ang sarong elected official. Pagiromdom kan senador na dapat uinuton ang kapakanan kan mga konstituentes, lalo na pagdaing madalaganan kundi ang gobyerno. Siring man, makusog ang responde kan mga leaders na uyon sinda sa sinabi ng pahayag. Nangapudan man si Senador Bongo na dapat matapos ang labanan para sa accountability asin kontra korupsyon. Siring man, nariparo man kaini ang programa sa kan mga lokal na gobyerno asin napag-araman na dakol daw ang gustong makipag-selfie kay baan senador. 6:40 na oras mga tugang sa Pilipinas. Mabalik kan mga bareta sa luwas ka nasyon. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmi Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Piuduran Albay sa pamamayo ni Mayor Vanji Arandia asin kan Sangguniang Bayan sa pagkikipagtabangan kan Municipal Tourism Office ang Tinapa Festival 2026. Poon Marso 8 hasta 15. Uya ang mga highlights kan walong aldaw na selebrasyon. March 8, Holy Mass, ribbon cutting and opening of Agri-Trade Fair and Night Market booth. March 9, Tinapa Culinaria Year 4, Bodybuilding Competition. March 10, DLC Exhibition in Dak Piuduran. March 11, Mutyanang Piuduran 2026. March 12, Zumba Festival Fitness Competition. March 13, 62nd Piuduran Day Program, Military Parade. March 14, LGBTQIA and Night, Glitz and Glam. And March 15, Street Dance Presentation and Float Parade Competition. Asin kanakol pang iba. Ang Tinapa, iyo ang produktong lehitimo gikan sa Piuduran Albay. Manamit! Tinapa Festival 2026. Tinapa Festival! Ang
zeolite ay isang natural na mineral na nakakatulong alisin ang mga unpleasant odors. Pwedeng gamitin sa mga basurahan, manukan, palaisdaan, piggery, pati na sa mga estero at kanal. Ang zeolite ay may kakayahang i-absorb ang mga harmful chemicals sa tubig at lupa, kaya malaking tulong din ito sa kalikasan. May zeolite cat litter din para sa mga pusa, available sa Hobama Enterprises sa Malilipot, Albay. Color text Mr. Hobile at 0915-220-9247. Zeolite. Choose right. Use Zeolite. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, 15 bago magabot ang alas 7 ninaga. Ipinag-orgulyo po ni U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth ang napigdadaog na ninda ang Iran. Sinabi kay ini na ang tabang kang Israel na hiling na nagluya na ang pigigibong pag-atake kang Iran. Sa masulod na aldaw, dago sa nindang makokontrol ang airspace kan Iran. Kung kan atakihon ninda ni Iran, pig-target ninda ang mga pigibuhan ng missile kan nasabing nasyon. Sa pinagbiyong persa kan US as in Israel Defense Force, mas magiging makusog ang hiwas kan danyo sa Iran. Paabot man ang mga soldado sa laser guided precision gravity bombs para dagos ng mapundo ang Israel sa pag-atake. Sinabi ni Hegseth na pigbabalo kang Iran na tamaan sinda alagad nagpalyar ang mga ini. Business News. Iba pa niya tong mga bareta sa negosyo sa Pilipinas, inanunsyo na po kan Philippine Statistics Authority o PSA na minabot sa 2.4% kan inflation rate kang nasyon kan bulan in Pebrero 2026. Mas halangkaw ini kaysa 2.0% na narehistro kang Enero 2026 as in 2.1% kan Pebrero kan nakaaging taon. Base sa report kan PSA, saro sa mga panginot na dahilan kan pagitaas, yung pagkaskas kan pagmahal kan pagkaon asin al alcoholic beverages na suminakat nin 1.8% gikan sa 1.1% kan nakaaging bulan. Nagrehistro ba nin pagitaas ang presyo kan iba-ibang kategorya, arog kan bado asin sapatos, paharong asin ang bayad kan kuryente asin tubig, kagamitan na pangharong, serbisyong pangsalod, aling-alingan, asin kultura, kaunan, asin accommodation services, pati personal care, asin iba pang sari-saring serbisyo. Madagos man na pigadalan kan nahinsan sitwasyon para mabantayan ang hero kan mga presyo nin barakalon sa masunod na bulan. Health News kasabay mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Pading Mar. Go ahead. Good morning, Pipi. Ang kawaran ng pagdangog ay dapat makapugol sa mga aki na makaukod asin umuswag sigon sa mga eksperto. Sigon sa World Health Organization o WHO na magkakatabang ang mga paratukdo sa pagik ang mga minasunod. Matukawan na aki sa inutan, tanganing mahiling asin madangog niya, nin malinaw ang pagtataram kan teacher. Gumamit nin good lighting asin ng pangon ang aki kapag nagtataram. Dagdag pa mga eksperto sa salud na inganya ron ang mga aki na may hearing aids o implants na gamiton indoor diretso. Suportaran ang mga pagiriba sa pagtabang sa mga aki na ipahayag nin mga kumpiyansa ang sa mga kaipuhan asin mag-create in supportive classroom environments. Health News from Newsbase, Mardila, dahil iba. Mientras tanto, kamugtakan kang panahon kasabay si Alexis Revivar, hali sa Pag-asa. Para po sa magiging kamugtakan ng satuyang panahon, ngunyang petsa 6 ng Marso, aldaw kang Biyernes, ang easterlies man giraray ang nakaka-apekto sa bilog na Bicol region, ngunya na aldaw. So, same weather condition kita, bagyang mapanganuron, sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulupulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol ang mamamatian sa buong Kabikulan, ngunya na aldaw. Maluya sagkod sa moderatong paros na halik sa norte sirangan ang iiral sa buong
buong Bicol region na may banayad sagkod sa katamtamang kusog ng pag-alon ng kadagatan. Agwat ng temperatura, posibleng mag-abot ng 24 to 32 degrees Celsius ngunya na aldaw, and sa tuyang heat index forecast ay possible makamate ng sagkod sa 36 degrees Celsius heat index. Sa monitoring taman kang mga weather system ay wala man kitang nailing na LPA or bagyo sa laog asin sa luwas ng Philippine Area of Responsibility. So expected na generally fair weather pa rin ang iiral sa buong Bicol region. Bali yun po sa ating forecast. Ini po si Sis Ruby Barhali, digdi sa Pag-asa Legazpi. Mga tukang sendong nadangog ang GB News Express. Nagsurat kan Bareta, News Director Mard La Cruz, Jenny Balyaran, si Nicole Ann Gloriani, kasabay po si Shara May Leron. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. Mga pasalubong bang hanap nyo? Dahil problema. Sagot yan kan Mayon Treats Food Products, the home of Bicol's finest pilinat-based products. Makukuha along Diversion Road, San Francisco, Ginubatan, Albay. Mababakal digdi ang iba-ibang klaseng pasalubong. Araw kan pili polvoron, pili for the gods, pili mango for the gods, pili yema tart, pili hopia, asin sari-saring salted galletas. Apwera kaini, igwapanin manamit asin masiram na 450 degrees pizzeria. Mababakal man ang sa indang mga produkto sa indang mga outlet sa Legazpi Grand Terminal asin BIA. Basta pasalubong, hanapon Markado na Mayon Treats Food Products. For orders and inquiries, hanapon si Mr. Marlon D. o mga aki niya na sina Jazz Ariel D. as in Jamwell D. o mag-apod sa mobile number 0917-122-2895. Sign ka pa! Sa Mayon Treats na! May pasalubong na, may pahalo-halo pa! Madais halo-halo, masiram talaga! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapabakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hep B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Sige, oy mga liver lovers, kumusta na ang lifestyle natin? Party on at ay later, nababaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng liver aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up, kaya naman may bagong liver aid. Liver aid Pro, liver aid pero pro. That's right.
Liver Aid Pro, hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o magkatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kailangan o kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay, mag-liver up na. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro ang kailangan natin para sa malusog na atay. Tama! Mag-Liver Aid Pro na! Available yan sa mga Mercury Drugs, Watson, South Star Drug, as in iba pang mga drugstores nationwide. Tandaan po mga tugang, Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Ayos, so bueno. Ang bilis ng pangyari ha, oras na. Mga tugang, ay Diyos ko, 2 minutos na lang. Uy, happy birthday muna ha. Pakicheck daw tabi kang DCGB app. Wala daw eh. Pakicheck daw tabi kang DCGB live app ha. Wala da tabi. Mga tugang, sige, sandali lang. Sandali. Happy birthday nga pala kay Dr. Glenn Isip. Yan ha. Ang sa kuyang amigo, Dr. Glenn Isip. Happy birthday tabi sa imo amigo. Ha? Dr. Glenn. Doktor po sa... Saan si Dr. Glenn ngunyan? Sa Seraron po siya mga tugang Provincial Government o Balbay. Ha? Amigo, Dr. Glenn, good morning. Asin kumusta man kay sa imong lalabs na si Jennifer. Si anapod mi kay ito ka na sa BRTTH si Mrs. Ba. Good morning, Jen. Happy birthday to Dr. Glenn Isip. Ayan, ha? Enjoy po sa mga sa celebration. Ano, Dr. Glenn? Ang paborito ko, kuwan man sana eh. Bihon, di ba? May nag-upload tabi, Ronald? Wala man, ha? Ang paborito ko tabi, Dr. Glenn, bihon. Pero di ka na mag-abala, ha? Di ka na mag-abala, okay na, sumasunod mo na sa ng birthday, ha? Ay na, magparaisip ka kung ano-ano. Nga na di ka magpara, magpara kontinuar. Ba na ka magpadarahing bihon digdi? Ha? Bayan na ako magpadarahay, Dr. Glenn, amigo, bayan na magpadarahay ako, ha? Alright, mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Masunod na po ang DCGB, Bareta alas 7. Ini po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Kasabay, mga tugang and Mega Force Patrol, News Director Marty La Cruz, and Miss Jasmine Baluloy, susunod na. DCGB, Bareta alas 7, ngunyan pong aldaw, na Biyernes. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Ang ilang taong paghihintay, muling ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang taunang paghahanap ng pinakamahuhusay na mag-aaral sa larangan ng akademya, pagiging leader ng mga kabataan at serbisyo para sa bayan. The search for the 10 outstanding students